crime rates or hate crime rates pagdating sa mga LGBT students. Kaso, mayroon pa ring lack of support pagdating sa movement na 'to kasi nga marami pa ring Pilipino, blinded by their beliefs kaya naaapektuhan yung decision making nila pagdating sa pag-support sa movement na 'to. So ang recommendation naman nila dito is, ah, sinasabi nila na mag-form pa ng more LGBTQ organization in the Philippines para makapag-spread ng right message or right information sa, community na 'to. So the another local articles that I found is yung tungkol naman sa OFW parents, I have this article support the claims na merong ang epekto ang mga pag-alis ng magulang sa bansa sa kanilang mga anak. Sinasabi sa findings na 'to na nagkakaroon nga ng apekto ang pag-alis ng magulang sa bansa sa academic performance ng mga anak nila. So ang recommendation naman sa research na 'to is dapat yung mga anak na naiiwan dito sa bansa is magkaroon ng proper guidance from their other guardians. Sinasabi na dapat if ever na kaya naman, isang parent na lang yung mag mangibang bansa kaysa sa dalawa sila para may isa pa ring parent na ga-guide dun sa anak nila. So, for the international research articles that I found, ang una ko nahanap is the deter determinants factors of early marriage in developing countries, a literature review. So ginamit ko 'tong research article na 'to to support my claims kanina na problematic ang early marriage kasi nga nagko-cause siya ng mental and, reproductive health issues sa mga kababaihan at kalalakihan at nagiging cause siya ng economic disadvantage as child labor. Sinasabi sa findings na 'to na ang isa sa mga karamihan big causes kung bakit nagkakaroon ng early marriage sa mga developing country katulad ng Philippines and such is dahil sa economic factors. Isa yun sa mga nagiging economic and educational factors. Yung economic factors kasi nga kaya yung iba kasi kaya nga sabi ko kanina yung iba kaya nagkakaroon ng early marriage is to form siya ng work, form siya ng business. So, once na ipakasal nga yung dalawang batang nagkakaroon ngayon ng economic benefit yung both parties maliban lang dun sa mga anak nila. So, ang recommendation naman dito is sinasabi nila na this article can be used by the local policy makers as materials for consideration in determining steps to prevent early marriage. Sinasabi nila pwede na magamit ang article na 'to para mapalakas yung movement against early marriage. Yung isa pang international studies na nahanap ko is the relationship between child labor and child marriage. So, isa pang article na ginamit ko to support my claims kanina na problematic yung early marriage is itong article na to. Sinasabi sa article na to na meron talagang interchanging sa definition pagdating sa child labor and early marriage. Sa recommendation naman, sinasabi na this discussion or literature, parang katulad rin kanina na pwede magamit ng mga taong against sa movement na 'to against sa early marriage para mapalakas yung argument nila kung paano natin mapapatigil ang ganitong uri na activity. So for the last international research article that I found, the negative effects of digital technology usage on children development and health. Dito naman sa article na to, pinapakita ang negative, dito sa findings sa article na to, pinapakita na karamihan sa mga bata is, hindi, sa article sa to, ang finding is technological developments are largely variable. And the effects also depends on the type of device, the type of use and the extent of use. Sinasabi na those technologies na we have right now can have a good effect or bad effect based sa paggamit natin sa kanila. So, nasa sa atin pa rin talaga kung paano natin i-utilize yung mga technologies na yun. So, sa recommendation naman, since most of the children are using these technologies, it is recommended by the writers of this article na dapat yung mga parents is i-guide ng properly yung mga anak nila para hindi magkaroon ng negative effects yung paggamit ng sobrang technology sa pang-araw-araw nilang buhay. So, ayun lang po, ma'am. Thank you.